Alright, yan. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapeso. At eto, muli tayo nagbabalik para muling magbigay ng reaction, opinion, dito nga po sa usapin, sa issue ni Doklat, aka Pitbull. Ayan. Pero bago tayo magsimula, mga kapatid, ay hinihingi ko po ang inyong suporta sa ating mga kasamahan po dito sa Team Oppo na pakisuporta naman po ang kanilang mga YouTube channel. Ganon din po sa Anti-Kalingap Community, Reynas Community. Ayan, ganoon din po ang ating mga The Good Samaritan o mga charity vlogger na ating sinusuportahan. Siyempre, naandyan po ang Rochelle Community, led by Ruel of Malalag and Rachel Morales Vlog. Ganoon din po kay Pugong Biyahero Team, Tekrang Community, Daddy Frankie. Ayan, sa Team Daddy Frankie, kila Aling Rochelle, pakisuportahan po silang lahat. Kay Marcos TV Channel at marami pang iba, basta tunay na tumutulong sa ating mga kababayan. So ito na nga mga kapatid, mga kapeso, no, ang ating pinaka-tema, paksa ngayon sa ating reaction ay ito nga pong interview pa rin ni Harry patungkol dito kay Doklat dahil nga po sa mga nangyayari ngayon sa kanya na tila ay kinakarma talaga dahil nga po sa ubod ng kayabangan niya pagdating po sa pag-flex ng mga kung ano-ano sa social media na hindi naman pala sa kanya. Aray mo, paka. Okay, gayon pa man mga kapatid, mga kapeso, wag po nating uugaliin namang angkin ng hindi naman po sa atin. 'Di ba? Masama po 'yan at may balik po 'yan. Parang nangyari nga po dito kay Doklat aka Pitbull na yung property po no ng kanyang amo na pinagmamalaki niya po since day one na ating nakilala dito kasi nga lagi niyang sinasabi yan nung ating minamayat maya itong si Doklat, kung matatandaan nyo, 'di ba, sa ating mga live stream. Halos umabot po ng buwan 'yan. Lagi ko pong naririnig yung pangalan ng amo niya. At puro papuri ang sinasambit niya. Pero ngayon, parang nabaliktad na nga yata ang nangyayari. Dahil kung ano man ang mga papuri niya sa simula sa mula, para bantilang binabawi niya ngayon at puro naman paninira sa amo niya. Kasi unang-una, hindi naman natin naririnig pa kung ano yung side ng amo niya. 'Di ba? Lagi na lang side niya ang naririnig natin dito sa mundo ng social media. Natural. Kwento mo 'yan. 'Di ba? Siyempre, ikaw ang bida diyan. Ganyan ang tunay na kulaong. Ikaw ang tunay na kulaong. Doklat or Pitbull. Kasi kwento mo 'yan, natural, ikaw yung mabait diyan, ikaw yung bida diyan. Ikaw yung kaaawaan. Sa madaling salita, ikaw yung makakakuha ng simpatiya. Kasi sariling kwento mo yan. Paano kung marinig natin yung side ng isa ng amo mo? Di ba? So eto mga kapatid, pakinggan muna natin itong sinasabi dito ni Pitbull na tila ba yung bahay niya daw, kuno, na pinagmamalaki dati na 5 milyong piso. Ang nagastos daw niya. Sus Ginoo. Yun naman pala ay puro lang effort. Yung lagi niyang sinasambit diyan na pinalalabas niyang gustong kumbaga pabayaran yung mga naging effort niya, yung pagod niya, yung pamerienda niya, etc. Pero kung tutuusin naman, hindi ka na para bayaran pa. Sa ilang buwan o kulang-kulang 1 taon na namalagi ka tumira diyan, nakinabang ka sa lahat diyan sa bahay na yan. Especially yung pagpapakilala mo na ikaw ang may-ari niyan. Unang-una, napakalaking nun para sa iyo, 'di ba? Yung maipagyabang yung bahay na hindi naman sa iyo. Yung property na hindi naman sa iyo. 'Di ba? Tapos ngayon para bang maniningil ka dun sa amo mo? Anak sa iring naman. Gayunpaman, eto pakinggan po natin at yung bahay daw po ni Pitbull ay ibibigay daw dun sa kanyang inaalagaan na beneficiaries or Kalingap Angels ng Kalingap, yung si Beyonce. So eto pakinggan po natin mga kapatid. At hindi lang yun maririnig din natin dito yung laban daw nitong si Pitbull dun sa amo niya. May malakas daw siyang panlaban para sa amo niya. Yun daw yung mga paninira sa kanya. Paano naman yung paninira mo sa amo mo? Na sinasabihan mong manyakol na kulaong. Diba? Okay, pakinggan natin. Yung pera niya, sakto lang, nasa sunod-sunod yan. Sinisiraan ka pala niyan. Matindi paninira niya sa akin. Grabe, kung sa punta man kami sa hindi maganda kuya,
malaking labang mo sa kanya. Dahil ang lahat ng text niya sa aking kuya na paninira at pagmumura at pagkukwinta at pag-ano na magnanakaw ako, nasa akin, hindi ko siya nililinis. Nakasave lang. Okay. So dito malaki daw ang laban niya sa amo niya kasi lahat daw nakasave sa kanya. Yung mga pagmumura, etc. Sinabihan daw siya magnanakaw. Para sa akin, Doc Lat Pitbull, karma mo yan. Kasi ang hilig mo rin magmura at ang hilig mo rin magsabi sa kapwa mo na magnanakaw. So ngayon, lahat ng mga sinasabi mo sa kapwa mo, ibinabalik lang ng amo mo. Which is baka may tunay na basihan yung amo mo kung bakit niya nasasabi yan sa'yo. Hindi naman siguro magpaparatang yung amo mo sa'yo nang wala kang ginagawang masama. Diba? Paano pag yan kumontak dito sa mga anti-kalingap? Di tiba-tiba kami sa content yan, Pitbull. Unlimited kami ngayon sa'yo. Okay, gayon pa man, sabi mo dito, malakas yung laban mo or panlaban mo sa amo mo dahil doon sa mga sinasabi niya, kuno na magnanakaw ka raw o pinaratangan ka ng ganung bagay or salita at ano pa nga ba? Magnanakaw at pinagmumura ka. O yun na rin, bawi na rin yun ni Ninang Malu kasi pinagmumura mo rin din siya sa social media. Higit sa lahat, ganun din si Kapeso. O bumalik tuloy sa'yo, masakit ba? Ganun talaga ang karma. Pag kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, siya ding babalik sa'yo. Masakit pala. Aray mo. Okay? So, eto, ang tanging masasabi ko naman sa'yo, Doc Lat Pitbull, kung ikaw may panlaban sa kanya, meron din siyang panlaban sa'yo. Yung sinasabi mong manyakol na kulaong. Meron kang pasasabuging kuno dyan sa channel mo. 'Di ba? Sinabi mo yun sa live mo na pasasabugin mo or may revelasyon ka tungkol dyan sa amo mo na manyakol na kulaong. May sinasabi ka niyan, Pitbull. Pwede rin niyang ipanlaban sa'yo ng amo mo. Pag yan hindi mo napatunayan yung sinasabi mong manyakol na kulaong, usay ka sa amo mo. 'Di ba? Kasi pinaratangan mo rin siya na manyakol. Okay, tuloy tayo. Doon naman to sa bahay daw ni Doc, yung bahay daw ni Doc Lat ay ibibigay daw kay Beyonce. Pakinggan natin. At pag-ano na magnanakaw ako, nasa akin, hindi ko siya nililinis. Nakasave lahat yun. Nakasave lahat sa cellphone ko. Lahat. So ang tanging solusyon lang para kayo ay magkaayos, bayaran ka niya. Bayaran niya ako. Kasi sumira siya sa usapan. Ang pinakamatindi nito, kuya, Bayaran ka? Saan? Bakit meron ka bang inambuna dyan? Yung effort, yung pagod, yun yung sinasabi mo. Kabayaran yun dun sa pagtira mo. Pitbull, Doc Lat, ang kapal ng mukha mo. Kabayaran mo yun dun sa pagtira mo ng ilang buwan o kulang-kulang 1 taon. Ganon. Tapos ang lakas pa ng loob mo na ipangalan sa pangalan mo yung sa tax declaration. Anak, sa iring na yan, wala ka naman yata ni isang karapatan dyan. Siguro usapan lang, verbal lang yun. Pero kailan pa man ang verbal, hindi po yan kinukonsider pagdating din sa korte. Tatawanan ka lang doon ng piskal. Diba? Ang giatay na yan. Okay, tuloy tayo. Pero pag ini-insist niya na malaki daw yung ano niya dahil sa verbal na usapan nila, ano man yung verbal na usapan nyo at wala kayong kasulatan, kasunduan, handwritten, hindi ko consider yan. Yung verbal na sinasabi mo. Kala ko ba, ang dami mong alam sa batas. Pero pagdating sa ganyan, wala kang alam. Nung mga bandang October, kinuhanan ito na pumunta rito yung assessor's office ng Basod. Sabi ng assessor's office ng Basod, hindi ito ipangalan sa mga tao mula rito. Kasi kailangan yung mga tao nandito siyang nakapangalan. Yun. Okay naman siya na muna. Dapat ang pinangalan mo dyan kung sino yung nasa deed of sale. Diba? Kasi wala pa naman yata yung titulo. So dapat, ang ipinangalan, kasi nga tax declaration diba? So dapat, ang ipinangalan mo dyan, yung nasa deed of sale. Nagtataka ito. Gusto mo lang talaga na ipangalan sa'yo yung property. Diba? Kasi yun ang inyong napag-usapan. Kasi sabi mo nga, kung ano na pagkasunduan, simula't simula, through verbal, yun ang susundin mo. Baka siguro, ang pangako sa'yo na pagkasunduan nyo nung amo mo, ibibigay niya yan sa'yo. Di kung ibibigay niya yan sa'yo, dapat nag-ano siya na deed of donation, dapat yun ang hinahanap mo.
deed of donation. Yon ang panghawakan mo para masabi mong sayo yan or ibinigay na sayo. Eh mahina ka eh. Akala ko ba matalino ka? Ang bobo mo pala. Diba? Yun lang ang panghahawakan mo. Yung verbal na usapan. Anak sa ring yung pangako nga nababali eh. Napapako eh. Yung pa kayang verbal na sinasabi mo. Diba? Kung gusto mo talaga na may katunayan ka na para masabi mo na ibinigay na yan sa'yo or yan yung usapan nyo, dapat inano mo sa deed of donation yan. Dapat umano ka sa kanya. Ano mo ako ng deed of donation na para pagpapatunay, tapos sa akin mo ipangalan niya na ako talaga eh may karapatan dyan. Diba? Giyatay. O tuloy tayo nga ni. Ako itong bandang February, ginigipit na niya ako at palitan ko rin yung pangalan. Okay. Ginigipit na niya ako. Ibig sabihin nagdududa siya sa'yo. Nagdududa. Nagdududa. Eh yung pagmumukhang yan talagang kaduda-duda yan. Diba? Kaya lang ito nagtitiwala dyan. Pagdating ng araw, ang dami rin niyang isasambulat sa inyo. Pero hindi ko naman pwedeng kasi yan ay nasa record na ng assessor's office na nakapangalan sa akin. Ngayon, nalaman ko kuya. Pwede pa yang ipabago. Depende po dun sa tunay na may-ari. Punta lang dun sa assessor's office. Paano hindi mapapabago yan? Yung ang transfer of title pwedeng ipabago ang pangalan. Diba? Ipapatransfer mo lang. Siyempre, yun nga lang, may kaukulang charge. Mga bayarin. At hindi rin biro naman yun pagka sa titulo na ang usapan. Pero pag sa tax decks, ano nyo lang yan sa assessor's office. Kayang-kayang palitan yan. Basta yung tunay na may-ari na nandoon sa deed of sale, kung wala pang titulo ng lupa yan, di pumunta dun sa LGU kung saan nakakasakop yung property na yan. Ganun lang yun. Paano hindi pwedeng palitan yan? Kausapin na yung assessor's office. Pwede pang baguhin yan. Meron pa siyang vested interest. Gusto na niya akong palisin. Duda, parang narinig ko sa mga bigating sponsor na nagkwento sa akin, kay Mrs. Love, na ang bahay nito ibibigay daw niya kay Beyonce. Oh! Nakasagap ng malaking balita si Doc Lat sa kanyang mga bigating sponsors daw na may nabanggit daw na ito raw ay ibibigay kay Beyonce. Palakpakan. Dapat lang kay Beyonce yan. Kasi yung sponsor ay doon lang naman talaga doon lang naman talaga tunay na nakasuporta yan. Diba ikaw na rin ang may sabi, Doc Lat, na kaya nga siya nagpatayo ng bahay dyan is para, kumbaga, makita niya yung sitwasyon, kumbaga, masubaybayan, diba? Kasi, yun yung pinaka main purpose niyan. Diba? Kaya niya pinatayo yung bahay na yan. At sabi mo nga sa simula't simula, dyan sa live mo, na kaya hindi mo binitawan yung bahay na inuupahan nyo dati, diba? Alam mong may kutob na pwedeng mangyari yan. Meaning, talagang hindi para sa iyo yan, kundi para lang dun sa taong dapat niyang pagbigyan, which is yun yung si Beyonce. At kung ibigay man niya yan kay Beyonce, malaking blessings para sa kanya kasi may bahay na rin sila, may bahay pa dun sa likod. Di ba? At ikaw naman, Pitbull, alam mo na kung saan ka babalik, kung saan ka nang bula at kung saan ka nang galing. Kasi ang hilig-hilig mong magyabang, wala ka naman palang sariling tahanan. Di ba? Walang masamang mangupahan, pero dun sa ginagawa mo kasi na nang mamalit ka ng kapwa mo, 'di ba? Ngayon, bumabalik yung karma sa iyo. Aray mo, 'di ba? So yun lang ang tanging masasabi ko diyan. Ang pinakatunay na paksa po natin dito ay yung pagbibigay ng yung balita na sinasabi nitong si Pitbull na yung bahay ay nabalita niyang ibibigay daw dito kay Beyonce. At walang masama sa bagay na yon. Kasi doon naman talaga tunay na nakasuporta yung sponsor na yon. Kumbaga sa madaling salita, ginagamit ka lang kasi isa ka namang alila. Sa madaling salita, aso. Pitbull, aso ka. Ganun lang yun. Kaya nga pitbull Diba? Sumusunod ka sa lahat ng iuutos niya. Ganun yon. Buhay mo ay kontrolado ng amo mo. Yan, tanggapin mo yan. Kasi yung ka naman talaga palaasa sa sponsor. Nakinabang ka dyan sa bahay na yan, wala kang karapatan na angkinin yan. Kasi hindi naman sa'yo yan tunay na nakapangalan. Dapat ipinangalan mo yan dun sa tunay na may-ari. Kung sino yung nasa deed of sale. Hindi yung may interest ka rin dyan sa bahay na yan dahil yun ang inyong napag-usapan. Dapat tumingin ka ng deed of donation kung talaga may alam ka sa batas-batas. Diba?
Yun lang ang masasabi ko dito mga kapatid, mga kapeso. At mamaya, antabayaran nyo, baka makapag-live po tayo. Alright, so yun lamang sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. At sa mga gusto mag-subscribe, maraming salamat. At sa ayaw, huwag pilitin. Baka mag-subscribe pa rin. Thank you and God bless sa ating lahat dyan.